Thank you, Pastor Ramil. Good evening. So, it is a great blessing po na nandito kami. Na-bless po ako makita ang gawain ng Panginoon dito. Amen. So, di na po tayo magtagal. Mayroon tayong handouts. Yung how to make a follow-up. So, kanina, diniscuss ni Brother Mark about soul winning. Sabi pa nga nila, soul winning is the heartbeat of the local church. Pag walang soul winning, so kung walang heartbeat, anong mangyari? Mamamatay. Amen. And soul winning is a command to every believer. Amen. Hindi lang gawain ng pastor o church worker. It is for every believer. Mag-pray po tayo. God Almighty, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Lord, I pray that you bless this session. Thank you, Lord, for this program na isinigawa po dito sa Laloma Baptist Church through Pastor Ramil for having a burden to the church na magkaroon po ng burden ang mga membro na mag-involved sa soul winning and even discipleship. I pray, Lord, that you bless thy word. May you be honored and glorified. Help me, Lord, as I teach thy word. We ask this in Jesus' name. Amen. So, soul winning, importante po. Okay? It is a command. If we do, pag hindi po tayo nag-follow ng command, we are sinning. Either we are obeying or sinning. Mabigat, no? Sa Bible yan. Amen? Sabi pa ni Brother Mark ganina, start giving out the gospel or the tracts. Start somewhere. Amen? Ma-remember ko noon, hindi na ako, mahihain ako masyado. Yan ang weakness ko. Palagi lang ako magsama-sama kay Pastor Season. Sunod-sunod lang. Okay? We learn soul winning by going. You will never learn soul winning if you will not go. Pinaka-importante sa soul winning is going. Amen? Kung baga, hindi ka makabingwit ng isda kung hindi ka pupunta sa ilog o sa dagat. Amen? So soul winning is very important. There is joy in soul winning. Amen? And by the way, the joy in Christian life is not the things of this world. It's not material things. The joy in Christian life is the things of God. That's why Paul said, set your affection on things above, not on the things of this earth. Amen? So start somewhere. Amen? The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So, sana po ma-encourage tayo na mag-involve sa soul winning. Amen? Soul winning and discipleship. Alam po natin yung Great Commission. The Great Commission of our Lord Jesus Christ, simply tatlo po yung components. There are three components. One, go and get people saved. That is soul winning. Second, ano yun? Baptize them, those who had been saved. Third, yan po, discipleship, teaching them. So tatlo po yun, no? One, go and get people saved, win them. Hindi dyan naghinto. Okay? Mayroong follow-up. You have to work. Bisitahan ulit. And then, baptize them, yung naligtas. Third ay teach them. Yan ang discipleship. So package deal yan. Hindi pwede na iiwan yung isa. Kaya nga sa program, soul winning and discipleship. Amen? So as a church, dapat po ay sundin natin yung Great Commission. Hindi po nagbabago ang gawain ng Diyos. Yun lang. Go, get people saved, baptize them, and train and disciple them. Amen? So mayroon tayong verse dyan sa ating handouts. Please look at your handouts. Mayroon na ba lahat? Do we have all the handouts? Okay. How to make a follow-up visit. Ang word na follow-up ay hindi po makita sa Bible kahit one time. Not one time. Pero sabi pa, yung mga epistle ni Paul, yung mga sinulat ni Paul ay matawag na follow-up letters. It is a letter of encouragement, instructions. Okay? Ako po ay produkto ng follow-up. Bakit? I got saved when I was 35 years old. Medyo matanda na. Amen? And then, Pastor Season, gino-work niya ako. Palagi siyang pumupunta ng bahay. Halos every week, visit sa bahay. Minsan walang tao yung bahay. Ang ginagawa niya, mag-iwan siya ng truck, may sulat doon.
come tomorrow. Jeepney will come by. Meron kayong jeepney route? Meron, no? Kami noon, meron din. Yeah. Jeepney will come by 8:30. See you tomorrow. Nakaipit sa door. Oh. It takes 1 year and 10 months bago ako nabaptize. Napakatagal. Pero hindi po siya nag-surrender. Twice po ako nag-transfer ng boarding house. Wala akong sinabihan kung saan ako nag-transfer. Sunod-sunod siya. Sabi pa, dito naman itong Amerikano. Palaging sumusunod. Pero salamat sa Diyos, hindi po siya naginto sa pag-follow up. Siguro kung hindi niya ako tiyagahan, pasensya kayo sa Tagalog. Ako ay Ilonggo. Kinsa Ilonggo? Na ba Ilonggo? Mga Ilonggo, may mga kasimanwa manggali-uli. So, I'll try my best, okay? So, hindi po siya huminto. Visit siya palagi. And then, 1 year and 10 months, nabaptize ako. Kung hindi niya ako pinagtiyagaan, I believe baka save rin siguro ako, kaya lang hindi involved. Ganun ba? So, by the grace of God, ako ay nag-grow dahil sa follow-up. Dito po tayo sa ating handouts. Mayroong verse. So, this is the time when Apostle Paul was on his mission journey. I will read the verse, just follow. Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also. And some days after, Paul said unto Barnabas, let us go again. Notice, let us go again. Go again. Amen? Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. And see how they do. So nakita po natin sa verse na ito, hindi lang ang gawain ng mga apostol sa hindi lang yung magbigay ng gospel para maligtas ang tao. Kita po natin sila ay bumabalik. Go again. In every city. Kita niyo yan? Every city. Kung saan sila nangaral sa lugar na ito, city, another city, binalikan na bawat isa. Amen? So, ang trabaho natin ay hindi lang para mag-preach ng gospel. Mayroon pang maraming gawain. Example, dito naligtas ang tao, baby Christian. Alam mo ang pinakahirap na gawain sa ministry? From baby Christian, dadalhin doon sa maturity. Ito yung maturity. Ano yung maturity? Yung marunong na mag-soul winning, marunong na mag-deal sa baptism, marunong magbigay ng assurance of salvation, marunong na siya mag-train ng kanyang convert. Amen? So most of the time, sa churches natin, kahit doon sa Mount Calvary, marami lang ang dito banda. So, ang mahirap is to keep. Yan ang mahirap. Pwede tayo mag-win in just 30 to 40 minutes, mag-witness tayo na save yung tao. But the hard part is to bring into doon sa level, tawag natin level of maturity or reproducer. Okay? Sa Mount Calvary, marami pang dapat namin gawin. So mag-share lang ako sa ministry doon sa Mount Calvary. Sa inyo, hindi po kami mas magaling siguro sa inyo. I don't know, but I would just like to share to you the things that we are doing there at Mount Calvary na pwedeng makatulong din dito sa inyo. Okay? So, mayroon pang isang verse. Katabi lang in Acts chapter 14, verse 21. Acts chapter 14, verse 21. Another verse about follow-up. I will read verse 21. And when they had preached the gospel, notice, to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch. For what purpose? Continuing the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. So importante po ang pagpa-follow up. Number 1, some things to help us in follow-up. 1, visit new converts who have made a profession of faith in Christ. Usual po ginagawa natin as Baptist, pag mayroong nag-visit sa church, di ba dinadala natin somewhere sa likod para ma-witnessan one-on-one? Right? So ito po ang parang senaryo. Pag may nakapunta dito na lost person,
And then after the service ay inuwitnisan natin. Okay? So, when to follow up? Do the first follow-up as early as possible. By the way, pag mayroong soul na nakabisit sa church, yan ay dinala ng Diyos. Hindi po yan aksidente. Somebody invited, or maybe mayroong tracts lang na basa, siya ay nakapunta sa church. That is not a coincidence. Dinala yan ng Diyos. At kung dinala yan ng Panginoon dito, tayo ay naging steward. Tayo ay mayroong responsibility. Kalooban ng Diyos na siya ay mag-grow spiritually. Kalooban ng Diyos na siya ay ma-reach niya ang kanyang loved ones na hindi pa saved. Friends, classmates. So that's why we have a great responsibility. Kaya kung mayroong nag-visit dito, mayroon tayong obligation. Do the first follow-up as early as you can. Bakit? Kung nakapunta siya Sunday morning, huwag natin hintayin yung 2 weeks or 3 weeks bago natin bisitahan ulit. Bakit? As early as possible. Kasi fresh pa. Punta siya Sunday morning. Maybe Sunday afternoon, pwede mo bisitahan. Fresh pa yung narinig niya na salita ng Diyos. Yung mga awit narinig, still fresh pa. Amen? Pastor, matagal pa man yung Sunday. Balikan mo Saturday. The following is Sunday. The following day. Amen? So do the first follow-up as early as you can. B, discern if he is truly saved. Alamin. Totoo bang naligtas yun? Yes, Pastor. Yung winitisan ko siya, nag-iyak pa nga siya eh. Pwedeng nag-iyak at na-save. Pero hindi naman sign o prueba na ang pagtao ay winitisan mo at umiyak na save. Ang Bible, nagsasabi po sa Bible na hindi po tayo mag-base sa ating feelings. Mag-base tayo sa salita ng Diyos. Amen. That's why we have to follow them up. Totoo bang save? Ganito po ang ginagawa ko pag mag-follow up ako. Example lang, gusto kong illustrate lang. Okay? Sir, visit ako sa bahay. Example lang. Nag-visit sa church Sunday morning, the following day or next 3 days, pinalo up ko. Example. Sir, Brad, ma-remember mo yun, nag-visit ka sa church namin last Sunday? Na-remember mo yung somebody nag-share sa inyo? Kaligtasan yun? Na-remember mo yung tao kung sino yun? Pwede hindi niya ma-remember. Pwede i-describe niya. Medyo pandak o medyo ano ba? Okay? So, gina-check ko. Okay? So, sir, yung gin-share niya sa inyo ay message yun ng salvation. Naunawaan mo ba, sir, yung kaligtasan from the Bible? So, i-check ko. Kung makita ko na medyo wala akong peace na nakaintindi siya, pwede ko i-review yung plan of salvation. Amen? Review the plan of salvation. Kahit na kung sa tingin ko ay kailangan mag-sinner's prayer for the second time, yes, gawin mo. Kahit third time pa. But in the later part, ipaunawa mo, explain mo ang salvation is only one time. Amen? So, check. Okay? Discern kung totoong ligtas. I-present mo ang simple plan of salvation. I-review. So, next. Give your testimony. Again, mention kanina ni Brother Mark yung testimony. Si Apostle Paul, I think twice siya nagbigay ng testimony, Acts 22 and 26. Our testimony is powerful. Amen? Yung doctrine pwede ma-debate, pwede ma-debate. They can argue with the doctrine. Pero yung testimony, sabi kanina, they cannot argue. Amen? Kaya ang sabi ni Agrippa, ano yung sabi ni Agrippa? Almost, no? Almost. Thou hast persuaded me to be a Christian. Nakaintindi na yon si Agrippa, kaya lang hari siya siguro may pride. Ayaw niyang tanggapin. So, give your testimony. D, review the plan of salvation. Make it simple. Amen? Simple po, hindi complicate. Baka makaabot ka na sa second coming, ano pa. So, simple lang. Make it simple. Baka bigay ka ng 10 verses, nalibog na. Okay? Naguluhan na yung new convert. Amen? Naguluhan na yung new convert. Hindi na makaintindi kasi sobrang dami ng verses mo. Amen? So, make it simple. Next, quick lang. Explain the assurance of salvation.
Follow your notes. Importante po ito. As Baptists, we believe that once a person is truly saved, he is saved forever. Do you believe that? Yeah. So, explain po natin. Okay? So, paano mag-explain? Mayroong mga verses. Use the Bible. Amen? Use the verses. Ganito po. Sometimes, pag tayo ay marami ng alam, experience na tayo sa soul winning, pwede natin i-quote. Mas maigi po na i-open ang Bible. Amen? Because the Bible is powerful, the Word of God. Kung i-open ko, ipakita ko sa kanya, Sir, sabi po sa Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung nakita niya, it's between him at ang Panginoon. Amen? So use the Scripture. Always use the Scripture. Read, explain, and illustrate. Yan po, tatlo. Huwag kalimutan. Read, explain, and illustrate. So, continue. So I would like to use this verse. How to use this verse? John 10:27. Most of us siguro nakakaalam nitong bersikulo in John chapter 10. Sabi po sa Bible, Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. Neither shall any man pluck them out of my hand." So, importante po na i-explain natin. Pwede natin basahin, pero kung mayroong explanation, mas mabuti, mas maigi. Amen? So, anong sabi sa verse? Ganito po ang ginagawa ko, in-explain ko mabuti para maunawaan ng tao. Halimbawa, nung tayo naligtas, ganito po ang tao. Nasa kamay po tayo ng Panginoon the moment we got saved. Hindi po tayo nagkabitin. Amen? Pag ang kaligtasan ay by work or faith plus work, possible na ganito ang mangyayari. Nakahang tayo. But Bible salvation is we are in the hands of God. Hindi po tayo ang nag-keep ng salvation. Ang Panginoon po ang nag-keep. Pero kung by work, tayo po ang mag-keep. Kaya may mga religion na tumuturo na ang kaligtasan by work o idagdag ang good works, sila din ang reliyon na tumuturo na ang work ang salvation ay mawawala. You can lose your salvation. So, explain the assurance of salvation. Another verse that I would like to share to you na usual na ginagamit ko, Galatians 3:26. Alam po natin sa Bible na the moment na tayo po ay na-save, tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? We become a child of God. So, explain po natin yan. Sabi sa Bible, "For you are all the children of God by faith in Christ Jesus." Amen? Example. Sir, ano pangalan mo? Leo? Teo. Halika, Teo. Example lang, okay? Ako yung papa. He is my child. Example. Okay? Ama, anak. Relasyon. The moment we get saved, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Amen? Yung naputol na relasyon through the sin of Adam and Eve, through Christ, tayo ay naging anak ng Diyos. So, explain ko po. Pag nagkasala, itong anak, si Teo, anak pa ba siya? Hindi na. Anak pa rin. Kahit na magnakaw, kahit maglayas pa siya, anak ko pa rin siya o hindi? Anak. Ama pa rin ako o hindi? Ama. So that is a very good illustration. Sabi pa nga nila, illustration is like a window that gives light. Mas dali maunawaan, mas madaling maunawaan. Amen? So ganito, ano mangyari? Ganito po. Ang remedy, ang nagkasala ay maghingi ng tawad sa ama. Okay? Paano ka maghingi ng tawad sa ama mo? Sorry, Papa. So, ganyan, okay? So, ganito pong application. Explain mo sa new convert na pag nagkasala ka, hindi maalis yung salvation mo. The best you can do is to confess your sins. Amen? So, ipaintindi yan sa new convert. Amen? So, you cannot lose your salvation because you are a child of God. Second, you cannot lose our salvation because it is everlasting life. Amen? So, two things, okay? Ano yun? First, we are a child of God. Thank you. Second, it is everlasting life. So, continue. Teach the new convert how to grow.
Amen? Kasi pag hindi po nag-grow yung new convert, hindi po siya magamit ng Panginoon. Hindi po siya magkaroon ng fruit. So we need to teach them how to grow. So mayroong mga verses dyan, 1 Peter 2:1 and 2 speaks about the Word of God. Okay? And then 2 Peter 3:8, that is about growth. Then use the word grow. Please open your Bible. I would like to share this verse to you. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 down to 11. Chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 11. This is about Paul. Sinulat po niya sa mga convert niya sa Thessalonica. Parang inirelate po niya kung ano po yung ginawa niya bago ito naging isang established church. In verse 7, Paul said, "But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only." Notice, hindi lang po kaligtasan, hindi lang po gospel, but also our own souls, because you were dear unto us. Notice, dear unto us. Importante po yung new convert. Amen? Valuable. Dapat pahalagahan natin yung mga bagong ligtas natin. Amen? Gaya ng isang pamamahay in the home, pag mayroong ipinganak, di ba excited lahat? Pinahalagahan yung baby. Amen? Ang attention doon lahat. Kung maaari, gastusan kung anong kailangan, bilhan ng pagkain o ano paman, because they want to take care the baby. Yan po ang new convert sa church natin. Next. So, ganito po, may word na grow. G, go to church. So, encourage the new convert to go to church. Balikan natin muna yung verse, tapusin natin. Sorry. In verse 9, "For you remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because you would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God." Verse 10, "You are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among that you believe." Verse 11, shall we read together? Ready, go. "As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children." In verse 7, sabi ni Paul, as a nurse. In verse 11, as a father. Yan po ang ating obligasyon sa ating new convert. Pag ikaw ang nag-invite ng tao, mayroon kang obligasyon. Pag ikaw ang nag-share ng gospel dito o nag-witness, you have a responsibility for that person. Amen? Hindi lang po gawain ng pastor o ibang mga church leaders, church workers. Everybody must trabahoin natin ito. Amen? Next. Explain the importance of the church, how it helped you. Encourage them to attend Sunday school. Amen? Meron ba tayong mga Sunday school teachers dito? Importante po yung Sunday school. Within Sunday school, pag mayroong new convert na sa Sunday school ninyo, maganda yan. Mas madali. Amen? Take care of new converts. Next, introduce the different ministries of the church. Sometimes pag nag-visit ako sa new convert, halimbawa siya ay pamilyado, may mga anak, ini-introduce ko po yung aming Sunday school, may mga children's school ministry, children's Sunday school kami. So gawin nyo yan. Amen? Next, read the Bible. So emphasize, yung Biblia ay importante. It is the Word of God. It is our spiritual food. Next, obey God in everything. W, witness. Let them tell their loved ones, relatives, and friends how they got saved. Literal, hindi naman sila makapag-witness siguro na ma-explain yung gospel, simpre. But tell them na sabihin mo sa pamilya mo na naligtas ka. Paano ka naligtas? Sabihin mo sa asawa mo, sa husband mo, sa mga anak mo, how you got saved. Halimbawa, yung demon possessed at Gadara, ganun din, di ba? Sabi ni Christ, kaya gusto nung demon possessed at Gadara na heal. Sabi niya, gusto niya mag-follow kay Christ. Anong sabi ni Christ? Go home to thy friends
and tell them how great things the Lord hath done for thee. So importante po, prospects po yun, yung mga relatives sa bahay. Next. Help our new converts during Sunday school and during church services. New converts are babies. They need our attention, love, and care. Amen? Pag may new convert, tulungan po natin. Tabihan. Amen? Tabihan. I-share nyo kung yung sungbok, kung mayroong sungbok o sungboklit, i-share mo sa tabi. Amen? Pag nag-open ng Bibles, itabi mo yung Bible mo, i-share mo naman. Amen? Halimbawa, ito ay new convert, tabihan ko siya. Okay? Hindi po maganda na yung new convert, nandyan lang, yung iba ay umaawit, siya walang sungboklit, yung pastor ay nag-open ng Bible, wala naman siyang Bible, yung katabi niya may Bible, dapat share. Amen? Mas comfortable yung feeling niya pag mayroong katabi na nag-help. Amen? Hindi lang. Pagkatapos ng service, samahan mo. Amen? Salamat sa pag-visit mo. Balik ulit. So take care our new converts. Amen? They are babies. Amen? Babies are sensitive. New converts are sensitive. They need our care and attention. Amen? So, okay, tatapusin natin. We will finish. Ang pasabi dyan, help a new converts during services. Have somebody sit with them. Introduce or connect them to other members. Tulungan po natin yung pastor natin. Amen? Pag si pastor nandito na, yung isip niya wala na dyan. Dito na sa pulpit. Amen? Marami na siyang iniisip, plano during the service. So, ikaw, maybe Sunday school, stop, tulungan mo yung new convert. Connect. Ano yung connect? Introduce mo sa iba. Example, mayroong convert ay panday, carpenter. Mayroong kasama natin sa church na matagal na carpenter din, panday. I-introduce mo sila. Amen? Kilala. So, maganda yung usapan nila. Amen? Kung mayroong teacher na new convert, mayroong namang teacher sa church, okay? I-introduce nyo. Amen? So, importante yan. Okay? Connect people of the same interest. Remember, people will come back to church when they feel comfortable and welcome. Amen? Just like pag tayo ay pumunta sa birthday party, tapos yung nag-invite sa inyo, hindi sumipot. Hindi nagpakita. Amen? Ikaw naman, medyo mahihain ka, doon ka lang sa tabi. So yung iba, kana sila, nagkainan na, ikaw, parang doon ka lang sa corner, parang saling pusa, mahihain ka naman. So anong feeling mo? Kahit isa yung wala naman lang nag-usap sa'yo. Siguro sabihin mo, mabuti pa, hindi ako nagpunta dito. So I believe ganun din sa church. We have to take care our new converts. Follow up. Amen? Follow up. Next, visit those who have stopped coming. Kung mayroon ng mga old members natin na nag-stop, try to visit them kahit paminsan. Babalik yan. There are times na babalik sila. Sometimes nahiya lang. But if you'll try to encourage them and go back to the church, do it. Next, visit in areas. Ano itong visit in areas? Narinig ko may mga areas na na-assign, no? Assign, mga lugar na ka-assign. Yan ito po, na-learn ko sa Mount Calvary. And also through our pastor. Kung dito yung area mo, okay, mag-isip ka sino ang pwede mabistahan mo dito. Magkaroon ka ng maghanap ka ng pwede mo mabistahan ulit. Yung tinatawag na prospects. Amen? Kung may ruta na mayroong sumusundo dito na area, maganda itong area. I-reach out mo dito kasi may jeepney kayo dito eh. Amen? So visit in areas. Kung tingnan natin yung Acts 8:40, ito ay si Philip. Quick lang, quick. Acts, meron pang 5 minutes. Acts chapter 8, verse 40. Acts chapter 8, verse 40.
I will read Acts chapter 8, verse 14. Andiyan po sa screen. But Philip was found at Azotus and passing through. Notice, passing through. He preached in all the cities till he came to Caesarea. Saan po siya galing? Sa Azotus. Saan siya papunta? Caesarea. Sabi po sa Bible, he preached in every city na madaanan niya. Amen? So visit in areas. One, para makatipid. Makatipid sa pera. Amen? Makatipid sa panahon. Amen? So visit in areas. And then, number 4, last, get our people involved in visiting. Get them involved. Siguro ikaw yung medyo matagal na sa church staff ka, Bible student ka, marunong ka na mag-soul winning. So, find somebody na pwede mo i-involve. Okay? Mayroong bago siguro na very faithful naman, pero hindi sumasama. Try to get him involved. Amen? Look at this verse. Paul, when he was a new convert. When Paul was a new believer in Acts chapter 11. Please, quick lang, chapter 11, book of Acts. Chapter 11, verse 25. Down to 26. Chapter 11, verse 25. I'll read verse 25. Then departed Barnabas. Paul was saved in Acts chapter 9. So di pa siya gaanong mature. Medyo bata pa siya sa pananampalataya. In verse 25, then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul. That is Paul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Notice, sabi dito, he found, and when he found him, he brought him. Amen? So, get other people involved in the ministry. Amen? Pag walang involvement, kahit na faithful yung tao, sabi ni Pastor Ramil ganina, mayroong stagnant, magiging stagnant. So, mayroong iba sa atin dito ay matagal na sa gawain ng Diyos or matagal na tayong naligtas. Hanapan natin kung sino yung mga nagsisimba, faithful naman, pero hindi pa nag-involve. Sometimes, kulang lang sila ng pag-encourage. Amen? Leo, bakanti ka. Next week, pwede ka magsama. Meron tayong soul winning. Sabi niya siguro, busy man, Pastor. Kahit once in every other week, okay lang. Okay, Pastor. Okay. Tayo. Amen? Amen. So, pag siya ay nagsama, he is now learning. Pag mag-soul winning ako, mayroon akong tracks, nag-observe siya. Amen? Nabigay ng tracks, he is now learning. Amen? So, get other people involved. Then last, the key to visitation, to growth is visitation. Amen? The key to growth is visitation. Visit. Amen? Ang gawain doon sa labas. Amen? Get involved. Sabi pa nila, the greatest message that is ever preached is when a saved person going to highways, markets, and then nag-preach ng gospel, naligtas. Amen? Pag tayo ay saved, we are preacher of the gospel. Amen? Ulitin ko yung statement, the greatest message that ever preached is when a saved person pumunta sa labas, nag-preach ng gospel, naligtas yung tao. Amen? So, ibig sabihin, importante yung visitation. Amen? Maybe Sunday school tayo, stop, go, and visit. Amen? Help our new converts. Amen? Somebody help you, somebody help me. Let us help other people that needs help. Amen? Let's pray. God Almighty, Lord, we thank you, Lord, for this lesson that we have heard. Help us, Lord, to be doers of thy word. Help us also, Lord, to be involved sa gawain ng Diyos. Lord, I pray that you bless what we have heard and what we have learned. Help us, O Lord, to apply it sa aming mga
gawain sa bawat isa sa amin. We all ask this in Jesus' name. Amen. So, thank you po. Salamat po. Okay, so maririnig pa natin sila bukas. Amen? Okay, so ulit tayo. Pero tingnan nyo, 8:25 pa lang ngayon. Okay? Na-beat namin yung time. Amen? Okay, but isang bagay na natin, magkakaroon tayo before tayo magkaroon ng invitation, bagamat ito ay hindi preaching, pero gusto magkaroon tayo ng commitment. Amen? Isang bagay na natin, alam nyo, gusto ko makita nyo yung Jensen, yung gawain doon sa Jensen, sa Mount Calvary. Pero mahal na lahat tayo pupunta doon. So sila na lang pinapapunta natin. Amen? Okay, so para makita natin, bukas, kung kaya natin makapagpakita pa sir ng mga pictures ng ginagawa sa Mount Calvary, yung picture ng yung church sa Mount Calvary, okay? Yung basketball court na dinugtungan ng volleyball court, okay? At yun ang may pinaka-church, but nakakatuwa na gusto ko makita nyo lang yan. Then, bago ko makalimutan, sa Sunday school, pag pray natin to, sa Sunday school, habang kumukuha ako ng idea, para yung natin, yung mga converts natin, hindi sila mag-stay ng matagal kasi matagal sila sa basics, tapos susunod yung membership, tapos yung stewardship, bago sila makapunta sa regular Sunday school. Gawin natin na every fourth Sunday, paalala nyo to take note nyo sa mga po. Ayan natin kay Brother Carvin. Every fourth Sunday, walang basics, yung wala tayong basics, stewardship and membership, para every once a month, makaka-experience sila na makasama sila sa regular Sunday school. Para makita nila yung kanilang yung group. Para habang nagtuturo sa basics, na-encourage na sila. Na meron they're looking forward na gusto ko na matapos yung basics para susunod na yung membership. Tapos matapos ko na yung stewardship, tapos nandun na ako So at the same time, yung lilipatan na Sunday school, hindi na maghihintay na matapos sa 3 course. Kumbaga, nakakasama nyo na sila, nakaka-connect, at maging reason na makakabalik sila. Okay, so baka makalimutan ko, makakalimutin na rin ako, amen? Kahit wala pa akong gaanong puti, amen? Okay, pero si Sir, na lang, take note para kay Doc Arvin. So, this time, magkaroon lang tayo ng short, pwede tayo may mag-play ng piano. Maga pa naman, 8:30 na. But isang lang natin, very simple lang gagawin natin ang commitment ngayon. Let's make it simple. Sino sa inyo gustong matuto na mag-soul? I mean, hindi ko pa sinasabing mag-soulwing ka. Gusto mo pang, yung bang magpipray ka sa Panginoon, Lord, I want to learn to soul win at mag-disciple. Kasi yung ginawa yung kanina, very simple lang Anong gagawin mo? Sasama ka lang. Wala kang gagawin. Okay? So, by the way, hindi ka matututo hanggat hindi ka sumasama. Pero at least hanggang doon ka muna. Tapos susunod, simple lang na magbibigay ka ng gospel tract. Kunwari pipi ka, no? Mahihain ka, ayaw makipag-usap, sige lang. Pero at least you are connecting na. Ginagawa mo na, hindi mo namamalayan. Then later on, magsasabi ka ng konti lang. Libreng babasahin, mula sa Bible po ito. Ito po ay patungkol sa kaligtasan. Something na sasabihin mo lang. Very short. Later on, testimony. Then later on, pag-aaralan mo na yung mga verses kung paano mo i-share. Hindi ko sinasabing bukas soul winner na tayo lahat, no? Bukas discipler na tayo. But at least you made a first step. Lord, I want to learn. So pwede tayong tumayo lahat. Habang gumagawa tayo habang tumutugtog ang ating pianist, why not? Punta tayo dito sa harap.
or find, ito sanayin natin. Church, walang nangyayari kapag wala tayong gagawing decision. I think kung pipiliin na pumunta tayo dito sa harapan at kung may gagawin kang decision, make it something na special. Kaya i-request ko lang din kung if you want to stay sa inyong chair, pwede bang i-request ko na hindi ka lang nakaupo kundi humarap ka sa tapos lumuhod ka. Na hindi lang nakaupo tayo kundi learn to kneel down. Kausapin mo ang Panginoon. I mean, make it something special kapag kinakausap natin ang Panginoon. Gumawa ka ng commitment na, Lord, someday, mamamatay tayo, hindi ko alam kung kailan tayo, hanggang kailan ang buhay natin, but if you will make a commitment, gawin mo special sa Panginoon, Lord, gusto ko matuto. I want to learn. And hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon na something great sa Laloma Baptist Church. Once we start praying sa Panginoon na, Lord, I want to be a soul winner. Lord, hindi pa ako marunong mag-soul winner, but I want to be a soul winner. May mga kapatiran tayo dito na bulag. I know, kaya niyong magsalita, pwede niyong sabihin. Pag may nakakausap kayo, you can say something. Pwede kayo mag-memorize ng verse. Simpleng mga verses, ibigay ninyo ang inyong testimony. Or magdala kayo ng gospel tracts, kaya hindi mo nakikita yung gospel tracts na yan. Bibigay mo lang, alam nyo, pwede natin gawin yun. Tayo mga able, gawin natin. Kayo mga nasa school, why not ipag-pray mo, Lord, this time, every day, magdadala ko ng kahit na 10 gospel tract lang. Sabihin mo, magsimula ka sa 10 gospel tracts. Ang goal mo, lahat ng gospel tracts na yan na nasa kamay mo, ibibigay mo. Bibigay mo lang. Okay? So gagastos tayo sa gospel tracts. Gagawa tayo ng bagong gospel tracts. Isa yan sa pinaka-goal natin this year. Maliban doon sa 10 commandments natin, gagawa tayo ng panibagong gospel tracts, simpleng mga gospel tracts. Pero alam niyo, ang sarap no kapag kayong nagbibigay ka lang. By the way, na-encourage ako doon sa testimony. I think si Sir Mylene kayo nagsabi no na si Evelyn, hindi nyo alam kung sino yung nagbigay ng gospel tracts. Nakita nyo lang yung gospel tracts sa may pharmacy. Hindi nila alam kung sino yung nagbigay ng gospel tracts. Pero that time, they are looking for a church. Kaya natin sila nakasama, no? It's because of somebody na nagbigay ng gospel tracts ng Laloma Baptist Church. Kaya nga yung mga nagtatatak, by the way, yung mga nagtatatak ng gospel tracts, pag tinatatakan nyo yun, gandahan nyo yung tatak kasi paano nila malalaman kung saan yung church kung hindi maganda yung tatak? Okay? Tapos pag nagbibigay kayo, make it na bago mo ibigay yung gospel tracts na nasa kamay mo, sabihin mo, Lord, hindi ko alam kung kanino ko maibibigay itong gospel tracts, pero I pray na gamitin mo to para ma-save yung tao. Para ma-lead, kung hindi man kung siya ay bagong ligtas, naghahanap ng isang I think si Brother Iponte. Si Brother Iponte for several years, siya ay driver ng jeep dyan sa Retiro. Hindi niya alam, Baptist siya, hindi niya alam na may Baptist church along Retiro, yung church natin doon sa kabila. Kailan niya lang nalaman? Matagal bago niya nalaman. Why? Walang nagbibigay ng, siguro, itong problema nun, ilan kayang Baptist member natin na nakasakay sa kanya noon na hindi naman nagbigay ng gospel tracts. Kung may nagbigay sa kanya, kahit walang karatula sa along Retiro, nalaman niya na merong Baptist na mas maaga siyang nakapunta sa church. Nakukuha niyo po? So, hindi mo alam. Okay? May magkikriticize, may magre-reject, pero wag nyo nang isipin kung sino yung magre-reject at magkikriticize. Thank God for one soul na mag-accept. Amen? Thank God for several souls na makakakilala sa Panginoon. Church,
Gusto nyo i-bless ng Panginoon ng Laloma Baptist Church? I thank God for God's blessing. May ginawa ng Panginoon sa church natin. Pero ayaw natin maging stagnant. Kanina iniisip ko lang ito, no? Alam nyo, sa mga membro na hindi nyo pa na-experience na maging nanay at tatay dahil single ka pa o kaya hindi ka pa binigyan ng anak, pag nag-soul winning ka at nag-disciple, may experience mo magkaroon ng anak. Kasi witnessan mo yan, aalagaan mo yan, dadalhin mo yan sa church, malalapit ka sa tao na yan, na para bang hindi mo man kaano-ano yan, magiging pamilya mo yan. Listen, tayo mga magulang na hindi pa marunong humandle ng relationship sa mga anak, mag-soul winning ka at mag-disciple, matututo kang magkaroon ng, alam mo yung, you will love somebody na hindi mo kaano-ano. Later on, it will be easy for you. Ito, ginagawa ko to sa ibang tao, dapat gawin ko rin sa aking anak. Kaya yung ganon, something na pwede mong, ang daming mangyayari. Sabi, there is always good thing happen when we go out for soul winning and visitation. Okay? Tayo mga Christian na medyo naging stagnant na, aminin natin to. Sino sa inyo dumating sa punto kayo na naging stagnant? Taas ang kamay. Ako isa. Darating ka sa punto ng buhay mo na magiging stagnant ka if you are not doing something. At sabihin ko sa inyo, kahit you're doing something, pero nawala na yung main thing, stagnant na tayo. Pwede na tayong kumakanta sa choir, pero hindi na tayo lumalago kasi wala ng soul winning. Pwede tayong may ginagawang ministry sa church. We are the most faithful sa lahat ng ministry sa church. Pero pag wala na yung soul winning, sabihin ko sa inyo, yung spiritual life bumababa. And most of the Christians na bumabalik sa kasalanan at napapabagsak ni Satan, mga stagnant Christian. Wala nang ginagawa. Amen? So balik tayo sa main thing. Okay? Sabi nga nila, bakit hindi ka nagbibigay ng gospel tract? One of the reason, hindi ka naman nagdadala ng gospel tract. So, kung gusto mong magbigay ng gospel tracts, dala ng gospel tracts. Sa mga staff, para may madala sila, maglagay tayo palagi ng gospel tracts. Kahit na ano lang, 20, no? 20 yung kada bundle na ginagawa. 20. Huwag mong dadalhin sa bahay yan tapos ang gospel tract sa bahay nyo. Collection ba? Huwag mong gagawin collection. Huwag yung collection. Pag kumuha ka ng gospel tract sa 20, make sure bago mag-Sunday, ubos yung 20. Amen? Ubusin mo talaga yan. Sige, so kayo ba yung na-bless? Babalik ba kayo bukas? Isa pa, ha? Amen? Amen? Isa pa. Tapos bukas, I pray na kung meron kayong ma-invite din na makasama natin. Church, maraming salamat kasi nagbibiroon kami kanina. Sabi ko, kung merong ditong darating na 20, the same pa rin ang gagawin natin. Amen? Amen? But thank God, hindi 20 ang dumating. Amen? Amen? So maraming salamat. Sabi namin nasa isipan ko na pag hindi na puno, dito lahat tayo sa harapan. Okay? Pero I thank God na halos na puno dito sa baba. Meron pa mga nandyan sa taas. So bukas mas marami. Amen? Amen? Okay? So na-encourage ba kayo? Invite. No? Mag-invite kayo. Mag-invite kayo ng somebody na pwede natin. So tayo manalangin. Tayo ay, I think meron tayong merienda sa, meron lang light snack. Gaano ka light yan? Very light. Hindi, meron tayong dyan, merienda, sandwich, sandwich saka bottled water. Okay, so meron tayong sandwich saka bottled water. Bukas, kung medyo maaga kayo, yung mga maaga kanina is meron tayong, kapag may maaga yung lugaw, no? Lugaw, arroz caldo. Bukas may sopas. Kung maaga kayo, dapat dumating kayo bago cut off is 6 o'clock, hindi na Okay, pero pag dumating kayo before 6 o'clock, merong sopas, tapos meron tayong snack mamaya. Okay, sige, so pray tayo. Pray tayo at church, samahan niyo ako na ipag-pray ang church natin na
let's be, hindi ko pipilitin ng mga church member na maging soul winner. But we will preach about soul winning. About visitation, about, yung buong taon na to, mapupurga tayo ng preaching about soul winning and discipleship hanggang maging sanay na tayo. Amen? Okay, so let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, na mensahe. Maraming salamat po for the example of Mount Calvary Baptist Church. Thank God for Pastor Doug Season for allowing his stops, Panginoon, para makasama namin, Panginoon, dito para makapagturo, learning something, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. And we know, Panginoon, na bagamat sila po ay mas younger, Panginoon, in terms of years, Panginoon, sila po, Panginoon, na naging effective in witnessing, in visitation, in follow-up. So I pray na ganoon din po nawa, Panginoon. May balik namin, Panginoon, sa Laloma Baptist Church. We've been a blessing sa kanilang church. Now they are becoming a blessing to us also. And I pray, Panginoon, na lahat ng mga miyembro ng Laloma Baptist Church, Panginoon, they will have a desire to win souls, to do again the main thing. Nadalain ko po na ibalik niyo rin po ang joy na ito, Panginoon, sa mga puso namin. At alam ko po na ito po rin ang way para kami i-bless. Lord God, I pray na bukas, ibalik niyo po kaming lahat, Panginoon, muli, at I pray na mas marami pa po kami makasama bukas. At dinadalain ko po na lahat na amin napakinggan ngayon, hayaan niyo po itong maiponder sa aming heart. May preach sa mga susunod na Sundays o mga services, even sa Sunday school, pwede namin madaanan, Panginoon. And I pray na bawat isa po will really be touched by your word, by your Holy Spirit, so that we could become a witness. I pray, Panginoon, na hindi namin ikaya ang gospel. Pagpalain niyo po ang aming pansamantalang pag-iwaiwalay. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi pong muli. Ito na po aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.